Patok pagkakitaan, masarap na merienda, maliit ang puhunan, madaling gawin, at ang good news, magandang kitaan. Hello guys! Welcome po sa ating channel. For today's video, ibabahagi ko ang mga sangkap na gagamitin natin dito sa ating ubi maha blanca. Para po sa ating kompletong sangkap, ilalagay ko sa ating description box. Pwede nyo pong i-check mamaya. Tara, simulan na natin! Sa paglulutuan natin ng ating maha, pagsasama-samahin na muna natin lahat ng mga sangkap bago natin isalang at iluto. Dito nga po pala guys, isang mais po itong ginamit ko at gumamit lang ako ng grater para pinuhin itong ating mais. Mas makakamura kasi tayo kung bibili lang tayo ng fresh na mais tapos gagamitan na lang natin ng grater para durugin. Pag nailagay na po natin lahat ng mga sangkap, haluin lang po natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw yung mga nilagay nating mga ingredients. Dito po pala guys, ay optional lang po ito. Depende po sa inyo kung maglalagay kayo. Naglagay po ako ng violet na food coloring para tunawin at idagdag dito para pampakulay sa ating ube maha blanca. Nabili ko lang po pala ito sa palengke ng halagang 10 pesos at marami na po siyang laman. Kaya sa mga susunod na gagamitin ko, ay pwede pa natin itong magamit. Konti lang po yung nilagay kong ube powder at nilagyan ko lang ito ng konting tubig para tunawin at ilagay na natin dito at ihalo sa ating maha. Ayan, pagkatapos nating ilagay lahat ng sangkap, pwede na natin buksan ng apoy at lutuin. Napaka-importante nga po pala na habang nakasalang itong maha natin, ay tuloy-tuloy din po ang paghahalo natin ito para maiwasan po na masunog ang ilalim ng maha natin. Kung first time nyo po nagagawa nito, mapapansin nyo po habang hinahalo natin ito ay pabigat naman po ng pabigat ang paghahalo. Ibig pong sabihin nito ay unti-unti na pong namumuo ang ating maha. At normal lang po yun. Kaya pag ganito na po, medyo hinaan na rin po natin yung apoy natin para maiwasan pong masunog dahil ayaw po natin yun. At ayan, after 15 minutes na niluluto natin itong ating maha, bago natin tanggalin at patayin ng apoy, ay maglalagay na muna tayo dito ng isang kutsarang margarine. At pag nahalo na nating mabuti, pwede na nating patayin ng apoy at ilagay ito sa ating mga lalagyan. Alam nyo po ba na isa rin po ito sa mga patok na pinagkakakitaan ko dati kahit nasa bahay lang ako at masasabi kong maganda talaga ang kitaan dito. Ang puhunan ko po pala dito ay 150 pesos. Kung ibebenta nyo po ito at ilalagay nyo sa bilao na size 12, pwede nyo po itong ibenta ng 300 hanggang 350 pesos. Kaya posible po kayong tumubo ng 150 pesos hanggang 200 pesos. Depende po sa costing nyo. Syempre, mas marami kayong gagawin, mas malaki po ang kikitain at tutubuin natin. Sa toppings naman po ng ating maha, pwede po tayo maglagay ng latik o pwede naman po yung cheese. Depende po yan sa gusto nyo. Pero ako, dahil kami lang naman ng pamilya ang kakain nito, cheese na lang ang ilalagay ko dito sa toppings ng maha. O siya, tara atin ang tikman. Subukan mo na rin at itry mo na rin gumawa nito nang matikman mo na at nang mahusgahan dahil tsaka ko pag natikman mo to ay sigurado akong magugustuhan ng inyong pamilya. Saktong-sakto nga lang yung tamis na nilagay natin at talagang hindi siya nakakaumay at creamy-creamy at talagang lasang-lasa yung ube. Malabo nga hindi magustuhan ng customer mo to pag natikman dahil tsaka ko ay baka umulit pa nga sa'yo. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po itong ating video. Sana inyo po nagustuhan itong ating negosyo idea recipe na pwede po nating pagkakitaan gamit ang maliit na puhunan. At kung bago lang po pala kayo dito sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga susunod pa po nating negosyo idea recipe na pwede po nating pagkakitaan. Kung meron po pala kayong mga itatanong tungkol po sa ating video at hindi nyo po naintindihan, mag-comment lang po kayo at sasagutin ko po kayo. Salamat!